Talagang naniniwala tayo na si Kristo ay muling binuhay, nakasama natin, nang namatay siya, nang binangon siya, iba na yung buhay natin. Hindi, kung dati tayo makasarili, ngayon, dapat unti-unti nang mawala yung ating pagiging makasarili. Unahin natin ang interest ng Panginoon, interest ng iba, bago yung ating mga sarili. Dapat ganoon po tayo mga kapatid, na meron tayong pagkakaisa para yung ating patotoo ay talagang maging tunay na tayo ay muling binuhay ni Kristo at binago tayo para tayo ay ating ipahayag na si Kristo ay nabuhay. Nabuhay sa atin. Kaya wag po tayong matakot na ipangaral ang Panginoon sa ating kaibigan, klase, sino mang tao. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang gawain na dapat po nating gawin para sa katawan ni Kristo. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng buwan ng Abril. Nakaraan po ay kung ninyo po naalala yung mensahe ay patungkol po sa pananampalataya, diba? Seeing and believing. Pero nandun yung ating doubt, di ba? Pag-alinlangan o pagkatakot. Sabi na mayroon tayong pananampalataya, nandun yung yung bilang nandun yung ating pangamba. Pero sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Kung tunay nga na tayo ay mayroong relasyon sa Panginoon, meron tayong pananampalataya sa Kanya, kasama po sa ating pong pananampalataya ay yung pagdanas na tayo makaranas na tinatawag na persecution o pag-uusig bilang mananampalataya. Yan po ang sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1, 29, sabi ni Apostle Paul sa Philippians 1:29, "For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake." Hindi lang binigay sa inyo, Kristo, na hindi lang kayo maniwala o manampalataya, kundi kayo rin ay talagang magdadanas ng pagdurusa o kahirapan bilang sumusunod sa Panginoon. Ito po yung nangyari na hindi po natapos yung after ng bago pa ang Panginoon na persecute, di ba? Napipersecute na sila noon nang buhay pa ang Panginoon. Di ba? Si Philip nga o si Stephen ang unang martir, di ba? Siya yung unang martir na pinatay dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. At after noon, pagkatapos noon, na ang Panginoon po ay nabuhay na, nagpakita na siya sa mga alagad, dahil naniwala sila na si Kristo ay nabuhay na, hindi doon nagpatuloy yung kanilang tinatawag na suffering o yung tinatawag na pag-uusig bilang mananampalataya. Ito yung ating topic ngayon sa umaga, Unified, Undivided Family. Nagkakaisa na hindi nahati na pamilya. Sabihin, pag sinabing undivided, nandito yung ating pagtutulungan, nandito yung ating talagang yung ating pagsasamahan dahil sa tayo ay may isang pananampalataya, may isang Panginoon na ating pinaniniwalaan. Siguro bilang paggalang sa kanyang salita, tayo po ay magsitayo. Ating busan yung ating Bible, nandyan po sa ating basahin po natin yan. Siguro sabay-sabay nating basahin. Mga Gawa 4:32 hanggang 35. Ating mong basahin sabay-sabay. Ang buong bilang ng mga sampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat.
at pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoon Yesus at sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Walang sino mang naghihirap sa kanila sapagkat ipinagbili ng lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay at dinala ang pinagbilhan ng mga ito. At inilagay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol at pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang sinuman. Tayo manalangin. Salamat o Diyos sa pagkabasa sa iyong salita. Kayo po ang magpala namin pong mapag-aralan at ma-apply sa buhay namin ang iyong mga salita. Ito ang aming samantalangin sa Panginoon Yesus. Amen. Salamat tayo, pinamakupo na. Bago po dumating sa talatang ito, itong verse 32, yung mga unang, sa chapter 4 po, yung mga unang talata dyan, dito yung pangyayari na si Juan at saka si Pedro, sila ay talagang mainit sila sa Panginoon. Pinapangaral nila na si Kristo ay nabuhay na. Muling nabuhay na. At dito makita natin dito ang mga tao doon, ang mga Pharisee, mga Pariseo, mga Saduceo, at mga punong pari ay yung galit na galit sila. Kaya ang ginawa nila doon sa dalawa ay kanilang kinukontra, ang kanilang kinulong nila dahil sa kanilang pagsasabi na si Kristo ay muling nabuhay na. Matindi, no? Matindi yung nila, yung kanila pong pagsunod sa Panginoon. Pero hindi nagtagal, sila po ay nakalaya rin sila dahil ang mga mananampalataya, yung mga mananampalataya, sila ay marubdob sa kanilang pananalangin. Di ba? Ang panalangin po ay merong kapangyarihan. Agree ba kayo? Ang panalangin po ay merong power. Talagang tunay yung ating pananalangin sa Panginoon. Diba? Kung totoo ang ating pananalangin sa Kanya. Kaya, salamat sa Panginoon, bagamat dito sa lugar natin, hindi tayo masyadong nakakaranas ng matinding pag-uusig. Hindi katulad sa ibang bansa, iba ay pinapalo, kinukulong, dinideport, pinaparusahan dahil sa Panginoon. Pero bagamat hindi ganoon ang ating dinadanas, meron ring pangyayari sa buhay natin, lalo na kung tayo po una nakakilala sa Panginoon, yung ating pamilya mismo, ay tayo ay makakaranas ng persecution. Totoo ba? Nakaranas ba kayo ng persecution ngayon? Sabihin sa'yo, parati ka lang nasa simbahan. Parati ka lang nandoon. Sino ba yung pinumuntahan mo doon? Diba? Kaya, yun po yung ating po dinadanas na pag-uusig dahil sa Panginoon, ay natural lang yun. Pero kung ikaw ay hindi nakakaranas ng pag-uusig bilang tagasunod ni Kristo, ay may katanungan. Totoo bang tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas? Dahil, di ba sabi ko nga kanina, sabi nga ni Apostle Paul, na hindi lang tayo naniniwala, bigay sa atin na maniwala kay Kristo, manampalataya kay Kristo, kundi tayo ay dadanas talaga na tinatawag ng pag-uusig ng ating mahal sa buhay, ng ating kaibigan, kakilala, dahil kay Kristo. Pero ito ay natural lamang. Kaya dito sa ating talata sa umagang ito ay sa kabila na sila ay dumadanas ng matinding pag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon, hindi sila nawalan ng pag-asa. Hindi sila nagpadala sa pagsubok o sa mga persecution na maaari pa nilang danasin sa panahon na yon. Ano po ang ginawa nila na sila ay nagkaroon ng pagkakaisa? Yan po yon. Una pong point natin ay sila ay nagkaroon ng kaisahan ng damdamin. Ang sabi niyan sa 32, ang buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso, kaluluwa, sinumang
Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. Meron silang nagkaisa sila sa puso at kaluluwa. Ito po yung kanila pong damdamin na itinuring nila ang kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanila. Kasi kaya nga sinabing ari-arian. Pag sinabing ari-arian, hindi talagang sayo. Pinagkatiwala lang sayo. Walang pinagkaiba sa laro ng bata eh. Di ba? Nung mga bata ba kayo, yung mga, siguro matatanda, makaka-relate sa akin. Naglaro ba kayo ng laro ng bahay-bahayan? May tatay, may nanay. Di ba? Naglaro ba kayo nun? Noon, naalala ko, naglaro kami nun. Ako tatay, siya nanay. Di ba, kunyari lang. Di ba, nangangulo mga kapatid, yung ating ari-arian na ngayon, na ating, nasa atin, hindi talaga atin yun. Tayo lang ay taga-hawak lang. Kaya tayo yung mga steward ng Panginoon. Kaya, nagkaisa ang damdamin at isipan, layunin, at pagmamahal ng mga mananampalataya noon. Kung sa panahon natin kaya ngayon, magagawa kaya natin ito? Na ibenta natin yung mga ari-arian natin, tapos itulong natin sa mga may pangangailangan. Magagawa kaya natin? Mahirap, di ba? Mahirap. Pero ito ang ginawa ng mga manampalataya noon. Nagkaroon sila ng kaisa ng damdamin, isipan, layunin, at pagmamahal. At hindi nila itinuring na sarili ang ari-ariang lahat ay ibinahagi. Yeah, napakaganda no? Napakaganda na halimbawa ng mga manampalataya noon na hindi sila, meron silang gift of generosity. Mapagbigay sila. Yeah, ito yung dapat magkaroon tayo ng ganito. Kamukha ngayon, di ba? Nagnanais tayo na itong lupa na ito mabili natin. Kaya dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa. Di ba? Isipin natin, yung mga ating tinatangkilik ay hindi talaga atin. Pinagkatiwala lang sa iyo ng Panginoon yan. Diba? Nasa atin kung paano natin panghahawakan, paano natin gagamitin ayon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya yan po yung mga kapatid. Meron silang pagkakaisa sa kanilang puso at higit sa lahat sa kanilang kaluluwa. Kumusta po tayo mga kapatid? Tayo ba ay may pagkakaisa o kanya-kanya? Bahala sila dyan, dito ako. Diba? Dapat ganun po yung ating maging damdamin kung talagang naniniwala tayo na si Kristo ay muling binuhay, nakasama natin, nang namatay siya, nang binangon siya, iba na yung buhay natin. Kung dati tayo makasarili, ngayon, dapat unti-unti nang mawala yung ating pagiging makasarili. Ariin natin yung ating mga ari-arian ay hindi talaga sa atin. Kaya ito po yung kanilang ginawa mga kapatid. Kaya kung ating mapapansin dahil sa kanilang ginagawa na ito, dumami ang mga mananampalataya na yun. Dumadami. Ang Panginoon ang nagdaragdag ng mga mananampalataya na yun dahil sa kanilang pinapakita kung paano sila nagkakaisa, paano sila nagtutulungan, at paano sila nagmamahalan sa isa't isa. Hindi nagkakagatan. Dahil kung tayo nagkakagatan, kukunti tayo. Diba? Kukunti. Gaaway-away. Hindi po tayo dapat mag-away. Yan po yun. Hindi lang po yan ang kanilang kung bakit sila nagkakaisa at hindi nahahati. Pangalawa, sila po ay merong kapangyarihan ng kanilang patotoo sa kanilang buhay. Ano sabi dito ng mga apostol? At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Jesus. May kapangyarihan. Ano po nangyari? Dakilang kapangyarihan ng mga apostol, ipinangaral nila ang muling pagkabuhay ni Jesus ng may tapang. Bakit po? Dahil totoo na nabuhay si Kristo. Hindi ka pwede magpatotoo kung hindi totoo. Tama ba? Kahit sa usgado o sa mga trial court, mahirap yung
ikaw ay mag-witness na hindi mo talagang nakita. Di ba? Hindi mo nakita yung sitwasyon, nakita yung pangyayari, mahirap pong magpatotoo kung hindi mo talaga nakita. Pero kung nakita mo talaga, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ikahiya, dapat mong sabihin. Kaya ganun po yung nangyari sa mga apostol, na kanilang ipinangaral na si Kristo ay muling nabuhay dahil ito ay nagpakita sa kanya. Di ba? Kaya nga si Thomas Bagamat si Thomas mayroon siyang panampalataya, pero gusto niya makita talaga eh. Makita niya yung butas sa tagiliran ng Panginoon at yung butas sa kamay ng Panginoon. Kaya nang nakita niya na, doon pa lang siya naniwala. Kaya tayo, bilang mga manampalataya, dapat nating talagang huwag ikatakot na ipamalita na si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay. Sabagat yan ang sinabi sa salita ng Panginoon. At dahil doon, sa kanila pong ginawa na patotoo, ang kanilang pagkakaisa ay nagbunga ng lakas sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Diba? Sabi nga nila, pag tayo ay nagkakaisa, talagang mas magang ang gawain. Amen ba? Mas magang ang gawain kung tayo po ay nagkakaisa. Pero kung kita niyo yung mga langgam, di ba? Kita niyo kung paano sila nagkakaisa. Meron silang yung mapasin niyo, di ba? Meron silang dala-dala. Marami nagbubuhat. Dala-dala nila, hindi lang isang langgam. Dapat ganoon po tayo mga kapatid. Na meron tayong pagkakaisa para yung ating patotoo ay talagang maging tunay na tayo ay muling binuhay ni Kristo at binago tayo para tayo ay ating ipahayag na si Kristo ay nabuhay. Nabuhay sa atin. Di ba? Makita sa atin si Kristo na siya po ay nabuhay muli. Na tayo po ay bago ng nilalang at yung dati nating pagkatao ay wala na po mga kapatid. Kaya wag po tayong matakot na ipangaral ang Panginoon sa ating kaibigan, klase, sino mang tao. Sapagkat ito yung, di ba sabi nga ni Apostle Paul sa Romans 1:16, ano sabi doon? For not hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan sa ikaliligtas ng sino mang sumasampalataya kay Jesus. For not ashamed of the gospel of God, for it is the power of God unto salvation to those who believe. Kaya wag po natin ikaya ang salita ng Panginoon. Bagat ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, hindi nga babalik ang salita ng Panginoon nang walang resulta. Makapangyarihan po ang salita ng Panginoon. Kaya hindi lang po yan ang kanila pong ginawa na sila ay nagkakaisa, kundi meron silang natanggap na biyaya na galing sa Panginoon. Ano sabi diyan? At sumasa kanilang lahat ang dakilang biyaya. Ito ay masaganang pagpapala ay sumasa kanila at ang biyaya ng Diyos ay kitang-kita sa kanilang buhay. Kumusta po tayo mga kapatid? Ano kaya ang nakikita sa atin ng mga tao? Biyaya ba? Biyaya kaya nakikita sa atin ng Panginoon? Grace. Diba sa buhay natin? Diba kasi pag sinabing grace, ito ay hindi tayo karapat-dapat, pero dahil sa ng Panginoon sa atin, pagmamahal niya tayo sa atin, iginawa tayong karapat-dapat. Amen ba? Hindi tayo karapat-dapat kasi lahat tayo makasalanan. Lahat tayo ay punta sa impyerno, bound to hell. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig sa atin, sa kanyang biyaya sa atin, na ibinigay niya si Kristo para tayo maligtas. Kaya ang biyayang ito na kanilang natanggap, kanilang natamo, ay nakikita sa mga buhay nila. Yung biyayang ito. Kumusta po tayo mga kapatid? Nakikita ba ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin? Kaya kung nakikita ito, ay ibig sabihin, sila rin po ay makakakilala sa Panginoon sa magitan ng buhay natin. Yan po ang sabi niya sa sa verse 33 ng
Acts chapter 4, verse 33b. Diba? And with great power gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Napakadakilang biyaya ay sumakanila. Kaya, mga kapatid, kumusta po tayo? Na ano ba ang biyaya ng Panginoon sa mga buhay natin? Nakikita ba? O wala? Wala yung biyaya ng Panginoon sa buong buhay natin. Ang biyaya ay hindi lang material na bagay, kundi ito ay spiritual na bagay o na binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang po kasaganaan ng biyaya ng kaisang damdamin, kapangyarihan sa patotoo, kundi pang-apat po, ito po yung kalinga sa nangangailangan. Walang sino mang naghihirap sa kanila sapagkat ipinagbili ng lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay at dinala ang pinagbilhan ng mga ito sa paanan ng mga apostol. Dinala doon, ninipon nila yung kanilang pinagbilan ng kanilang mga ari-arian. Diba? Makita po niyo dito yung yung kanilang pag-ibig ay hindi po drawing. Diba? Hindi drawing kanilang kanilang ginawa, kundi talagang pinakita po nila. Sabi nga sa verse 34, neither was there any among them that lacked, for as many were possessor of lands or houses, sold them, and brought the prices of the things that were sold. Talagang ibinigay nila. Diba? Pero yung mga darating pa na mga talata, yun sa Acts 6 ba yun? Na may dito na pangyayari dito, 5 ata yun, na dahil po sa kanila pong ginawa nila na hindi naman tama ang ginawa nila. Kilala niyo ba si Sapphira? Saka si Ananias? Sa chapter 5 yun. Na ibinenta nga nila yung nila, pero hindi nila ibinigay lahat. Kinupitan nila. Kaya ang ginawa na sa kanilang Panginoon, sila ay kinuha na. Kinuha sila ng Panginoon. Pinatay sila ng Panginoon dahil sa hindi sila naging tapat sa kanilang kanilang pagkakawang gawa. Hindi sila pero itong binasa natin talagang sabi nga doon walang kinakapos ang mga may-ari ng lupa o bahay ay nagbenta at nagdala ng pinagbilhan sa mga apostol. Ang kalinga ay ibibigay ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Talagang nakita nila yung nakita nila yung need ng mga kapwa nila manampalataya. Talagang tinulungan nila na kailangan talaga ng tulungan ang kanila pong mga kapwa manampalataya. Nakikita nila. Kaya mahirap sa panahon natin ngayon, mahirap na, mahirap ng madaling tumulong. Pero kung talagang may pangangailangan, baka iba gagawa-gawa na ng ng pangangailangan. Hindi totoong kailangan talaga. Gumagawa lang ng tulungan siya. Kaya, mga kapatid, ito yung ginawa ng mga noon, sila ay nagkakaisa, hindi sila nagwawatak-watak, nandun yung kanilang pagkalinga, pag-aalaga sa mga nangangailangan sa buhay nila. Kaya, ano po yung ating application natin? Una, meron silang pagkakaisa. Sikapin natin na magkaisa bilang bahagi ng katawan ng Panginoong Jesus. Ikaw ba o tayo ba ay kinikilala natin na tayo ba ay kabahagi sa katawan ni Kristo? Si Kristo ang ulo at tayo ang katawan. Di ba? Tanggalin ang pagkapangapangkat at unahin ang layunin ni Kristo kaysa personal na interest. Tama ba? Di ba? Yan sabi ni Paul sa Filipos 2:2-4. Ano sabi ni ni Apostle Peter, Apostle Paul, na wag silang unahin nila yung pangangailangan ng iba bago yung kanilang mga sarili. Philippians chapter 2:2-4. Ang sabi diyan, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being one accord of one mind. Let nothing be done
through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let it esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of other. Diba? Unahin mo yung iba bago ang iyong sarili. Diba? Ito yung hindi siya selfish. Huwag tayo maging selfish. Maging, sabi dito, yung ating interest. Unahin natin ang iba bago ang ating personal na interest. Pangalawa, meron silang pagbabahagi. Maging bukas palad, huwag ipagkait ang tulong sa kapatid na nangangailangan. Talagang kung nakita mo talaga na, kasi ang wag po nating, diba, meron po kasi yung yung prayer lang, di ba? Yung iba, alam mo sige, pag-pray kita kapatid, kakita mo parang mamumod na yung kapatid Ang gutom na Sige, pagpa-pray lang kita. Alam mo gutom. Di ba? Parang dapat ibigay mo na. Mumutla na nga sabi diyan, pagsaksi. Gamitin ang ating karanasan at biyaya upang patunayan na si Jesus ay buhay. Talagang makita sa buhay natin na si Kristo ay buhay. Kumusta po tayo mga kapatid? Nakikita ba tayo ng ating mahal sa buhay? Nakikita ba si Kristo sa mga buhay natin? O tayo, lalamya-lamya. Parang walang sigla. Pero pag tayo ay may Panginoon sa buhay natin, kahit na may problema, kasi ang problema, natural lang yan Habang buhay ka, may problema. Pero pag patay ka na, wala na. Di ba? Patay ka na, problema, wala, patay ka na Kaya habang buhay tayo mga kapatid, may problema. Kaya patuloy tayong maging buhay na saksi ng Panginoong Jesucristo, katulad ng mga alagad na hindi sila natakot, na bagamat sila nakulong, pero nagpatuloy pa rin silang na mangaral ang salita ng Diyos. Alam niyo ba na marami ang naging manampalataya noon? Sa panahon nila Pedro, una, naalala ko na siguro, 3,000, 5,000. Marami yun. Maraming idinagdag ang Panginoon sa kanila. Kaya bilang pagkatapos natin ating pong konklusyon, ang katawan ni Kristo ay hindi lamang isang organisasyon, kundi isang buhay na organismo. Kapag tayo ay nagkakaisa sa puso, nagbabagi ng ating ari-arian at nagtutulungan, nagiging makapangyarihan ang ating patotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus at ang biyaya ng Diyos ay nakikita sa mundo. Kaya yung ating pagiging ilaw, makikita yan. Kung tayo ay nagkakaisa, nagtutulungan, at nagmamahalan. Di ba sabi nga ni Jesus Christ sa mga alagad, dito malalaman na kayo ay mga alagad ko kung kayo ay nagmamahalan. Hindi nag-aaway. Di ba? Ng mga tao. Kaya ang katawan ni Kristo, hindi po ito organisasyon, kung ito ay organismo. Gumagalaw siya. Kaya ito po yung isa sa mga nakuha ko sa tinan po natin. Ang tunay na pagkakaisa sa katawan ni Kristo ay nangangailangan na nakilalanin natin ang ating pagkakaugnay at ang ating pangangailangan sa isa't isa. Nangangulong ito na pagtatabi ng sariling agenda at mga kagustuhan para sa ikabubuti ng Iglesia. Kaya isipin natin yung ikabubuti ng gawain ng Panginoon. Hindi yung pangsarili natin na interest, kundi interest ng gawain ng Panginoon. Kaya, kumusta po tayo mga kapatid? Kumusta yung bahagi mo sa katawan ni Kristo? Ginampanan mo na ba yung pagiging kasama mo sa katawan ni Kristo? Sabihin, lahat po tayo mayroong kanya-kanyang gawain. Hindi po tayo pwedeng maging iisang gawain. Hindi tayo pwedeng maging sabihin katulad ng, hindi po tayong maging katulad ng tayo po ay katulad ng katawan na iba-iba yung ginagawa ng bahagi ng ating katawan. Hindi pwedeng gawin ng kamay yung gawain ng paa. Hindi pwedeng gawin ng mata yung gawain ng bibig. Diba? Hindi ganun.
Kaya lahat po tayo ay may kanya-kanyang gawain na dapat po nating gawin para sa katawan ni Kristo. Na siya yung ulo, tayo po yung bagay ng katawan. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong magkaisa, patuloy tayong magbahagi at maging saksi tayo sa mundong ito ng puno-puno ng kadiliman. Kaya unified, undivided family. Kaya bagamat ngayon ay hindi tayo siguro dumaranas ng matinding pagsubok o yung persecution sa family, pero yan ay natural lamang yan na ikaw ay persecute. Pero wag kang matakot, wag kang magpatuloy ka lang sapagkat darating ang panahon, sila rin ay makakakilala sa Panginoon. Kasi ako yun po ay karanasan ko. Ako po yung unang naging manampalataya sa aming pamilya bago yung kapatid ko, bago yung tatay ko, bago yung nanay ko. Ako yung nagsimula. Pero yung tatay ko, pinipigil ako noon, pero hindi ako nagpapigil. Tuloy-tuloy pa rin ako hanggang sa pumasok ako sa Bible School, pumasok ako sa seminary. Patuloy pa rin akong naglingkod sa Panginoon. Hindi ako natakot o hindi sumunod sa Panginoon. Kaya nagpray ako at nakakilala yung tatay ko, yung kapatid ko, yung nanay ko, yung lahat ng mga kamag-anak ko. Kaya salamat sa Panginoon sa nag-share sa akin ng Ebanghelyo. Kaya mga kapatid, tayo po ay kinakausap ng Panginoon na unahin natin ang interest ng Panginoon, interest ng iba, bago yung ating mga sarili. Dahil Panginoon na ang magbibigay sa atin ng ating mga pangailangan. Tayo po yung manalangin. Dahil lang Diyos, salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng mga alagad noon, kila Pedro at Juan at ibang mga alagad pa na nagpatuloy na ipangaral na si Kristo ay muling nabuhay. Bagaman sila ay nakaranas ng pagkulong, ng pag-uusig, pero sila ay patuloy pa rin na sumunod sa iyo. Kaya kami po inyong tulungan, kami inyong gabayan na bilang inyong mga anak, talagang aming gawin ang inyong pinapagawa sa amin na kami magkaroon ng kaisang damdamin, meron kaming biyaya na tanggap sa iyo na aming ipamahagi ano man ang pangailangan ng aming mga kapatid at ng iyong gawain. Kaya salamat po muli sa iyong salita. Itong aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen.